Karapat-dapat lang na magpasalamat kami palagi sa iyo dahil apakabuti mo talaga sa amin. Salamat dahil patuloy po ninyong sinusubaybayan kami sa aming mga buhay, lalo na ang mga anak ninyo, lalo po, Panginoon, ang paghakbang namin sa aming buhay sa araw-araw dito sa mundong ito. Palagi na meron kang paggabay sa amin, palagi na meron kang pagtutuwid sa amin kung kinakailangan. Palagi na meron kang pagtuturo sa amin sa mga bagay na hindi pa namin natututunan. Palagi din na nakaalalay ang grasya mo sa mga pagsubok na pinapadala mo upang makita namin ang kabutihan nito sa aming buhay at ang papel na ginagampanan nito para kami ay lalong makakawangis ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat dahil mabuti palagi ang intensyon mo sa aming buong buhay na ito. At ito ay bahagi ng inyong napakagandang plano sa amin. At ngayon, Lord, hinihiling po namin na muli mo po kaming gabayan sa pagkaunawa ng inyong mensahe sa amin. Dalangin namin na makita namin ang kahalagahan nito sa buhay namin. Dalangin namin na makita namin ang kabutihan mo sa lahat ng ito. Dalangin ko po, O Diyos, na gamitin mo rin ito upang tumawag ng sino man na wala pa pong pagkakakilala sa iyo bilang Ama at kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas niya. O Diyos, ikaw lang ang may kapangyarihan na patupad ang mga bagay na ito. Ako ay daluyan lang po ng inyong awa at grasya at mismong tumatanggap din ng inyong awa at grasya. Kaya nga, buhayin po ninyo sa aming mga puso ang mga salita mong ito. Ito ay marinig namin mula mismo sa iyo, O Diyos. At higitan mo po ang mga pagkukulang at mga limitasyon ko ng inyong lingkod upang hindi ko po mahahadlangan sa kahit na anumang paraan ang paniniwala at pananampalataya ng bawat makakarinig ng mensaheng ito sa iyo. Salamat, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang mga oras ng aming pakikinig at pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nasubukan mo na ba na pagkatapos mong maligo, inulit ko tong tanong na to Kasi nung unang tanong ko dito, nasubukan mo na bang maligo? Baka iba kasi maging dating, Pero, tatanungin ko kayo, nasubukan mo na ba na pagkatapos mong maligo, kaya maglinis ng katawan, hindi ka pa nagpalit ng tunay na malinis na damit? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Hindi ko na kayo tatanungin kung sino yon, Siyempre, pinalitan mo. Naligo ka, o naglinis ka, pero hindi mo muna pinalitan yung damit mo. Kasi nakita mo, mukhang malinis pa. Mukhang pwede pa. Inamoy mo, mukhang okay pa. Di ba? Pwede pa naman siguro. May mga ngumingiti, Pero sa totoo lang, hindi na naaangkop yung pinagpalitan mong kasuotan sa bagong linis o bagong ligo mong katawan. Kapag sinuot mo yung damit na yon, yung lumang damit, yung pinagbihisan mong damit, sinuot mo yon bagong ligo ka, babango ba yung damit dahil mabango ka? Hindi. Di ba? Napatunayan ko na yon na hindi ganun ang nangyayari. Ano mangyayari? Ikaw mismo yung maaring dudumi o mabaho. Tama? Kaya nga, para makita at maniwala yung ibang tao na malinis ka na, naligo ka na, hindi mo lang binasa yung buhok mo. Anong gagawin mo? Magsusuot ka ng panibagong kasuotan. Yung bagong kasuotan mo na yon ay ebidensya lang na malinis ka na.
Okay? Kasi kapag hindi mo pinalitan, kahit naligo ka na, may naiiwang amoy doon sa damit na yon na po pwedeng kumapit pa sa'yo. Parang hindi kayo naniniwala. Gusto niyo subukan? Baliktarin naman natin. Baliktarin natin. Nung mapansin mo na medyo bad odor ka na, o maruming-marumi na yung damit mo, o kaya kahit hindi pa masyadong marumi, pero kumapit lang yung bad odor mo doon sa damit mo, nagpalit ka ngayon ng malinis, yung nilabahan na damit. Kasi madumi na hindi mabaho na Pero hindi ka muna naligo. Hindi ka rin naglinis. Nagpalit ka lang ng damit. Ano mangyayari? Magiging malinis ba o babango ba babango ka ba? Nilinis ka ba? Dahil nagsuot ka ng bagong labang damit? Ha? Hindi. Di ba? Hindi din. Ano mangyayari? Imbis na pabanguhin ka ng bagong suot mong damit na malinis, babaho pa yung bagong suot na damit dahil marumi ka pa. Tama? Hindi ka pa naligo. Siguro pag malayuan, mukhang malinis ka. Kasi nagpalit ka ng damit Mukhang malinis. Pero pag malapitan, totoo, marumi ka talaga. Ngayon, pwede niyong sabihin na depende yan, Pastor. Depende naman yan, Pastor. Doon sa Baguio kasi, doon, kapag malamig doon di ba? Dinadaan sa pabango. Hindi naman lahat, Pero yung iba, talaga, pag maliligo ka, parang hindi ka nangangamoy Parang wala pang amoy yung damit mo. Minsan nga, ganun ginagawa ko Kaya lang sinasabihin ako ni Mrs., naligo ka na nga tapos uulitin mo pa yung damit mo. Kahit na hindi pa masyadong marumi o hindi pa masyadong maamoy, ang punto, marumi na yun. Hindi na yun bagay dun sa bagong linis mong damit. So kaya ako ito ginagamit yung illustration na to dahil ang reality natin, sa buhay natin, pag tinignan mo yung sarili mo, parang hindi ka pa masyadong marumi. Ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka masyadong mabaho. Pero sa paningin ng Diyos, marumi at mabaho tayo. Okay? Kahit anong bihis gawin natin sa sarili natin, marumi pa rin tayo. Kahit na anong bihis mo ng paggawa ng mabuti, marumi pa rin tayo. Kinakailangang mangyari, linisin tayo mismo ng Diyos. Bago tayo masabi natin sa sarili natin na talagang malinis na tayo. At kapag nalinis na tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, ng pananampalataya sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas dahil sa Kanyang kamatayan sa krus, nilinis niya na yung ating mga kasalanan. Kapag yun na ang kalagayan mo, hindi na naaangkop na magsuot ka pa ng mga lumang mga damit mo na punong-puno ng dungis ng kasalanan. Hindi lang sa hindi bagay, hindi lang naman fashion ang pinag-uusapan natin, hindi na siya angkop. Malinis ka na, parurumihin mo lang yung sarili mo o magmumukha ka lang marumi. Kung malinis ka na, ipakita mo na malinis ka na. Magsuot ka ng bagong damit. Hindi naman kailangan bagong bili. Bagong linis, yung malinis na. Yun yung sinasabi dito, yung nilalarawan dito ni Pablo, doon sa susunod nating pag-aaralan, sa Colossus chapter 3, verse 10 hanggang verse 14. Basahin natin yung Colossus chapter 3, verse 10 hanggang verse 14. Page 258. Colossus chapter 3, verse 10 hanggang verse 14. Huwag kayong verse 10. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang
Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. So balikan lang natin yung mga koneksyon nitong pag-aaralan natin ngayon sa binasa nating mga talata. Mula sa chapter 3, verse 1 hanggang sa verse 4, doon sinasabi ni Pablo na ang sino mang sumampalataya na kay Kristo ay nilinis na. Sabi niya doon, binuhay ng muli, patay na sa mga kasalanan, patay na sa lumang pagkatao. Tinapon na yung lumang damit, yung damit na punong-puno ng karumihan at kasalanan. At yun ay nangyari nung sumampalataya ka kay Hesukristo na siyang nagbayad ng mga kasalanan na yon. Lahat ng kasalanan. Hindi na tayo pang mundo, hindi na tayo para dito, tayo ay panlangit na. Kaya ang sabi niya, di ba? Tandaan ninyo, ituon ninyo ang inyong paningin kay Kristo na nasa langit. Lahat ng mga bagay, hindi yung mga literal na bagay na nandoon, yung iisipin natin, yung ulap, yung gintong daan, o kung ano-ano pa na makikita natin na dinescribe sa Biblia. Kung hindi, paano ba naghahari si Jesus sa langit? Paano ba siya, ano bang kalagayan niya doon? Siya ay nasusunod sa lahat ng kanyang kagustuhan. Ganon din sa buhay natin. Ganon ang dapat makita sa atin ng mga mananampalataya. And then sa verses 5 to 9, iniuutos niya, dito niya sinasabi ngayon, at iniuutos niya na pag-aralan natin ng mga nakaraang linggo na dahil nilinis na tayo ni Kristo, alisin nyo na yung mga gawain na marurumi. Yung mga gawain ng lumang pagkatao. Hindi na dapat yun nakikita sa atin. Kumbaga ito yung sinasabi niyang literal na or larawan na ubarin nyo na yung maruming damit. Pinaliguan na kayo ng Panginoon. Nilinis na kayo. Bakit isusuot nyo pa yung pinaglumaan yung damit na marumi? Hindi na dapat. Hindi na dapat yun. Mali na yun. Sinasabi niya na kung ano ang hindi na dapat nakikita sa ating mga mananampalataya. Nagbigay siya ng mga halimbawa. At itong mga halimbawa ng mga kasalanan na ito ay talagang mabibilang sa mga pinaka-normal na nakikita sa mga tao. Kahit yung pagsisinungaling, binanggit niya dyan. Pinaka-normal yan, pinaka-natural. Parang walang masama. Lalo na kung gagamitin mo yung pagsisinungaling sa mabuti raw na layunin. Hindi, wala siyang sinasabing gano'n na kung pwede yun, yung ganitong klaseng pagsisinungaling lang ang huwag. Sinabi niya, pagsisinungaling tapos. At iba pang mga maraming mga kasalanan. Ngayon, pagdating ngayon dito sa verse 10 to 14, sinasabi niya ngayon na, hinubad mo na yung maruming damit, magbihis ka ng bago. Magbihis ka ng malinis na damit. Ayon at naaangkop doon sa malinis mo ng katawan. Sa malinis mo ng katayuan sa harapan ng Diyos. Kaya nga, yung mensahe natin, binigyan ko po ng titulo na magbihis ng nararapat sa bagong pagkatao kay Kristo. Hindi ko sinasabi dyan na literal. Ang sinasabi niya lang dito, at makikita natin ng mas maliwanag later on, ano yung ibig sabihin ng pagbibihis? At sana nakita natin yung picture noon kanina doon sa ating naging pasimula. Malinis ka na. Kung ikaw ay nilinis na ni Kristo, kung ikaw ay inalisan na ng dungis ng kasalanan, nung binayaran ni Kristo,
ang iyong mga kasalanan sa harapan ng Diyos. So, makikita natin sa mensaheng ito, sa mga sinabi ni Pablo, paano dapat magbihis ng nararapat sa bagong pagkatao kay Kristo. Kung tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, tayo ay nilinis na niya sa ating mga kasalanan at may bagong buhay na. Kaya naman kailangan natin itong ipakita. Kailangan makita yon sa buhay natin. Kaya kung nilinis ka na ni Jesus, bakit mo pa isusuot ang maruming damit ng kasalanan? Bakit ka pa mabubuhay doon? Kasi sayang, malinis pa naman, marumi nga eh. Kaya kailangan ng talikuran. So yan ang mensahe ni Pablo sa atin ngayon. So buksan ulit natin yung ating Biblia at makikita natin dito tatlong bagay. Paano natin magagawa magbihis sa paraan na nagpapakita ng kabanalan ni Kristo sa buhay natin. Bilang mga mananampalataya, bilang mga sumunod na sa Panginoong Hesus. So tatlong bagay. Una, baguhin ang iyong isip. Baguhin mo ang iyong isip. Pangalawa, baguhin mo ang iyong relasyon. Mga relasyon. Baguhin mo ang iyong mga relasyon. Pangatlo, baguhin mo ang iyong mga gawi at ugali. Hindi mahirap intindihin at tandaan. Puro mga pagbabago. Dahil bagong nilalang na tayo, ang sino man nakipag-isa na kay Kristo, isang bago ng nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya, ang gagawin natin dito, hindi natin babaguhin yung sarili natin. Ipapakita lang natin yung pagbabagong ginawa sa atin ng Panginoon Diyos. At siya rin yung tutulong nun para mangyari ito. So sa verse 10, makikita natin paano natin babaguhin ang ating isip. Sa verse 10, basahin natin. Verse 10, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Actually, kapag binasa natin ito sa English, itong verse 10, hindi yan bagong sentence. Karugtong niyan yung kalahati ng verse 9. Ano bang sinasabi dun sa verse 9? Ang sabi dun sa pangalawang hati ng verse 9, di ba sa unang part ng verse 9, tignan niyo yung Bible ninyo. Sabi niya, yung huling utos, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Binigay niya yung dahilan kung bakit. Ulit. Sabi niya, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. So pagkatapos nating ubarin yung lumang pagkatao na yon, verse 10, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago. So sinasabi niya lang dito kung anong nangyari. Pero bakit may utos na baguhin ang iyong isip? Kung dinedescribe lang ni Pablo dito kung anong nangyari sa atin, yung pagdidescribe niya rito, paglalarawan niya rito, ito na nangyari sa'yo. Kaya nga, baguhin mo na isip mo. Huwag mo nang isipin na pwede pa yan. Kahit na kung pagkumbinsi mo sa sarili mo na, hindi, sabi naman ng iba, unti-unti lang eh. Kung kaya mo nang talikuran ngayon, talikuran mo na ngayon. Baguhin mo na ngayon yung isip natin kasi doon nanggagaling ang lahat eh. Doon nagsisimula ang lahat, ang tukso, doon nagsisimula. Puso at isip pareho. Hindi man ito imbitasyon o utos, pero pinapakita niya, ito na yung totoo sa iyo eh. Iangkop mo yung sarili mo doon sa kung anong totoo sa iyo at sa akin. Nilalarawan lang ni Pablo dito na kung anong nangyari, anong ginawa ng Diyos. Parang kumbaga, ganito sinasabi niya, ganito yung palatandaan ng isang tunay na mananampalataya. Ganito yung palatandaan ng totoong naligo na, totoong malinis na. So bakit kailangan nating baguhin yung isip?
Bakit kailangan baguhin? Kung sinabi dyan, isinuot na. Okay? Isinuot na, tapos ang title mo, Pastor Magbihis. Kala ko isinuot na. Okay? Bakit kailangan magbihis? Anong kaibahan nun? Anong pagkakaiba nun? Ang ginawa sa atin ng Panginoong Diyos, dinamitan tayo ng katuwiran ni Kristo. Okay? Walang katuwiran sa atin. Okay? Lahat ng ginagawa natin, may bahid ng kasalanan. Dahil sa ginawa ni Kristo, yung kanyang perpektong buhay, kaya nga napakahalaga nun eh. Napakahalaga na si Kristo, nung naging tao siya, hindi siya agad namatay. Nung baby pa lang siya. Kinailangan niyang mabuhay ng mahigit 30 years para maipamuhay niya yung buhay na hindi natin nagawang ipamuhay. Yung perpektong buhay. At yun yung ibinibihis niya, isinusuot niya sa sino mang taong sumasampalataya sa Kanya. Yun yung kailangan natin. Kailangan natin yun kasi requirement yun ng Diyos na perpekto ka. Malinis ka. So ngayon, yung ating pamumuhay ay magiging ebidensya lang. Dapat nung ginawa sa atin ng Diyos. Kasi kahit anong pilit mo sa sarili mo, babalik at babalik ka. Babalik at babalik ka sa dati. Kung hindi yung ginawa ni Jesus, yung tinanggap mo sa buhay mo. Kung hindi siya yung maglilinis sa atin, pabalik-balik tayo, magbabalik-balik lang tayo doon sa karumihan. Kung nasaan tayo noon. Kailangan nating baguhin ang ating isip dahil ang ating katayuan sa harap ng Diyos ay nagbago na. Iba na. At sabi niya dito, tutuloy natin, ito ay patuloy na nababago. Bakit kailangan baguhin yung isip? Kasi ang sabi niya rito, ito yung katotohanan. Nung naging Kristiyano ka na, hindi lang ganun yun, tapos na. Okay na. Christian na ako. Tapos na yung buhay ko. Wala nang kailangan magbago. Hindi. Ang sabi niya rito, isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago. So, dinedescribe ang isang buhay ng Kristiyano bilang bagong nilalang. Tama? Ano yung bagong nilalang? Sanggol. Baby. Tama? Ang baby ay dinisenyo para lumaki. Para mag-mature. Di ba? Mga nanay, gusto nyo, di ba, yung baby ninyo lumaki. Mag-mature. Hindi lang mananatili sa pagiging baby. O kaya naman, sige, lumalaki, pero hindi nagmamature. Ilang taon na, naka-diaper pa rin. Hindi na, tama na. Hindi ka na dapat nagda-diaper. Di ba? Naalala niyo yung palabas sa Bonjing? Ang laki-laki niya. Nagdedede-dede pa rin, naka-diaper pa. Sino ang gusto na ganoon? Hindi. Habang lumalaki ka, expectation sa'yo, inaasahan sa'yo, nagbabago rin yung pag-iisip mo. Nagbabago yung paningin mo, pananaw mo sa mundo. Nagbabago yung, alam mo na dapat bumabagay sa'yo. Hindi na bagay sa'yo yun eh. Itong sinasabi niya rito, no? Whether you like it or not, patuloy na nababago ang buhay ng isang tunay na Kristiyano. Hindi mo mapipigilan yun. Kaya kapag hindi yun nakikita, mag-isip ka. Baka meron pang, baka wala pang pagbabago ng isip na ginagawa ka. Yun yung part natin eh. Baguhin mo na isip mo. Pwede pa. Angkop pa ba sa akin to? Ay, hindi na. Angkop pa ba sa akin to? Pwede pa ba sa akin to? Actually, hindi na nga tanong na pwede pa ba eh. Wala nang ganun eh. Hindi na pwede pa ba ang tanong mo doon. Dapat pa ba? O hindi na? Yun ang tanong. So, patuloy na nagbabago. Di ba?
Hindi magandang tignan na hindi tayo nagmamature. Na wala tayong paglalim sa ating pananampalataya. At hindi lang yun, may sinabi pa siya rito, patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Yung pagkakasabi niya rito, ganito yung sense niya. Habang nakikilala mo ang Diyos, lalo kang nagiging kawangis niya. So, hindi mo mahihiwalay yung kahalagahan at pangangailangan ng patuloy na pagkilala kay Kristo para maging kagaya ka niya. Hindi ka po pwedeng lumago, hindi ka po pwedeng mag-mature nang walang salita ng Diyos. Nang hindi ka gumagawa ng effort para makilala mo si Kristo. Hindi automatic na mangyayari yun. Ito yung disenyo. Ang sinasabi dito ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, ito yung disenyo ng Diyos. Ito yung disenyo para maabot mo itong patuloy na pagbabago at patuloy na nagiging larawan ng Diyos yung lalong pagkakilala kay Kristo. Habang nakikilala natin si Kristo, lalo natin nagugustuhan kung sino siya. Lalo nating nalalaman kung ano ang gusto niya, ano ang hindi niya gusto. Kapag hindi nagpapatuloy yung sinasabi niya ritong pagbabago, baka kailangan mong balikan, ano pa ang kailangan baguhin sa isip ko? Ano pa yung kailangan kong baguhin? Kasi kung ito na ako, ito na yung identity ko, dapat nagtutugma na yun sa kung paano ako. 11, teenager na ako. Ito yung isang nakakalungkot, hindi ko alam sa mga lalaki lang to. Pero ako naman kasi, medyo matagal din akong medyo nahinto na nahumaling bago ako mahinto sa pagkahumaling sa mga games. Pero hindi ako nahumaling sa mga games na mga online games. Pero, ang ibig kong sabihin, kung ano na yung edad mo, dapat umaayon na yun kung ano yung dapat na takbo ng isip mo. Sumasabay dapat yun eh. Sana. Sumasabay yun, nababago na yung prioridad mo, nababago na kung ano yung direksyon ng isip mo habang tumatanda ka. Yung tawag nga ng iba, hindi ka tumatandang paurong. Ano yung sabihin ng tumatandang paurong? Tanda na, nag-iedad na, pero yung isip bata pa rin. Hindi lang yung bonding ang iniisip ko dito. Yung kailangan nating imaginein dito. Okay? Malala yun, syempre. Pero maraming ganoon na hindi halata. Kung paano mag-isip, kung paano magsalita, kung paano magdesisyon. So bahagi nito, at ito yung inaasahan talaga ng Diyos sa atin. Again, sinasabi niya rito, nilalarawan niya yung katotohanan na dapat nakikita sa isang tunay na mananampalataya. Na kahit hindi niya iutos, sabihin niya lang kung ano yung katotohanan tungkol sa atin, iaayon na natin yung ating pamantayan sa buhay doon sa standard na yon. Kaya nga ang sabi niya dito, tignan ninyo, sabi ni Pablo sa 2 Corinto chapter 4 verse 16. 2 Corinto chapter 4 verse 16, nasa page 228. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ngayon, hindi niya ibig sabihin dyan na kahit nanghihina kami, kahit na tumatanda kami, palagi pa rin kaming malakas physically. Hindi yun ang sinasabi niya rito. Ang sinasabi niya rito, natural. Natural sa tao, kahit na sino pa,
na humina habang tumatanda. Kasama yun, disenyo yun ng Diyos. Na habang tumatanda ka, hihina at hihina ka. Pero hindi dapat sumasabay sa panghihina na yon yung espiritu mo at kaluluwa mo kung ikaw ay Kristiyano na. Kasi habang tumatanda ka, dapat lalong lumalalim yung pagkakilala mo kay Kristo. Lalong lumalalim yung pagkaunawa mo sa kalooban ng Diyos. Kaya tumatagal yung panahon mo sa mundo, lumalalim yung karanasan mo sa Diyos. Kaya sinasabi niya dyan, yung aming pinalalakas, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu, araw-araw. Palaging may pagbabagong ginagawa ang Diyos sa buhay ng isang totoong sumampalataya kay Kristo. Yung bagong buhay na yon, mula sa pagiging sanggol, dahil tinatanggap niya yung mga pangangailangan niya, yung spiritual na gatas, ang sabi sa Biblia. Natatanggap niya ngayon yung pangangailangan niya habang siya ay nabubuhay, nagmamature, lumalalim. So ang tanong, ang buhay ba natin, kung ikaw ay mananampalataya na ni Kristo, ang buhay ba natin ay sumasalamin sa ating bagong katayuan? Nakikita ba yung pagbabago sa atin mula nang sumampalataya na tayo kay Kristo? Nangyayari yung pagbabago na to, proseso, hindi minsanan. Kaya nga kailangan siya nagpapatuloy. Kaya kailangan siya tuloy-tuloy. Walang hinto. Walang patid. Yan ang layunin ng pagbabago ng isip. Ang magkaroon ng isip kagaya ng isip ni Kristo. Paano ba siya nabuhay? Anong prioridad niya sa buhay? Kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi sa Roma chapter 1, verse 2. Ang sabi sa Roma chapter 1, verse 2. Buksan niyo po yung Biblia ninyo. Nahawak doon sa Roma chapter 12, verse 2. Roma chapter 12, verse 2. Page 201. Ang sabi ni Pablo pa rin to, pagkatapos niyang sabihin na alang-alang sa masaganang habag ng Diyos na tinanggap ninyo, nung naligtas kayo dahil sa kanyang mabuting balita, sa kanyang napakalaking kagandahang loob, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa ibang translation ng Tagalog, ganito natin maririnig yung Roma chapter 12 verse 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Pag pinagsama mo yung Tagalog na yon, yung dalawang Tagalog, parehong totoo yon. Diyos ang nagbabago sa atin dahil wala tayong kakayahang magbago. Pero kailangang sakyan mo yon, ayunan mo yon. Dahil sasabihin ng Diyos sa atin, kailangan baguhin mo na to, gagawin mo yon. Hindi siya automatic, ibig sabihin. Kailangan makikipag-isa ka sa Diyos. Sinabi niya, mali na yan, alisin mo na yan. Okay, alisin ko na po ito, mali ito. Huwag ka nang makiayon sa mundo. O ito, standard ng mundo yan, huwag mo nang gawin yan. Huwag mo nang isama yan sa buhay mo. Okay po. Sige po, alisin ko na po ito. Hindi mo lang sasabihin na okay, hindi po pala yan ayon sa mundo, pero wala kang gagawin. Hindi pwedeng ganon. Ang sabi niya rito, para upang mapatunayan ninyo
kung alin ang mabuti. Minsan kasi, parang iniisip mo, parang it doesn't make sense, Lord, yung pinapagawa mo na to. Wala akong makitang kabutihan nito sa akin. Hanggat hindi mo sinusunod, hindi mo makikita, mapapatunayan kung alin ang mabuti. Mabuti pala talaga to. Sabi pa niya, hindi lang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. So ang tanong, again, nakikita ba yung pagbabago sa atin mula nang sumampalataya tayo kay Kristo? May pagbabago ba ng isip na ginagawa tayo na kailangan nating gawin para maisuot natin o makita na isinusuot natin yung bagong pagkataong ito na ibinigay sa atin ng Diyos? Tanungin natin ng sarili natin, gumugugol ba tayo ng oras sa salita ng Diyos? Ang sabi niya dyan, balikan natin yung Colosas, di ba? Ang sabi niya, sa pagkilala sa Kanya, patuloy na pagkilala sa Kanya. Binabago yung ating pagkatao, yun yung dapat mangyari, at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Habang lalo natin siyang nakikilala, nababago tayo. Paano natin magagawa? Paano mangyayari yun? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Ng kanyang salita kung nasaan nandoon ang kalooban niya. Hindi niya tinago. Ang bilis o antas ng ating paglago bilang Kristiyano ay direktang nakasalalay, tandaan niyo yun, direktang nakasalalay sa ating patuloy na pagkain ng salita ng Diyos. Hindi ka lalago sa pagkilala sa Diyos kung wala kang kinakain salita ng Diyos. Sa madaling salita, ito yun. Wala kang pwedeng sisihin na ibang tao. Ang tanging hadlang sa iyong paglago ay ikaw mismo. Tayo mismo. Huwag mong hangarin na ang iyong sariling paglago sa pamamagitan ng pagbaliwala kay Kristo. Pagbaliwala sa mga ibinigay ng Diyos na paraan para ikaw ay patuloy na lumago. Kasi inaasahan talaga to sa atin ng Diyos eh. So baguhin natin ang ating isip patungkol sa mga ano ba ang mga pamamaraan ng Diyos para mangyari ito sa atin. Pangalawa, baguhin ang iyong relasyon. Baguhin ang iyong mga relasyon. Sabi niya sa verse 11, hindi ko yata ito mai-explain ng mahaba. Kasi napakasimple ng sinasabi niya rito. Kaya't sa kalagayang ito, okay? Again, inuulit niya. Kaya't sa kalagayang ito, kung ganito na yung nararanasan mo bilang mananampalataya, yung paglago, yung pagbabago ng isip, yung patuloy na pagbabago at pagiging kalarawan ng Diyos, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at di tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. So anong ibig sabihin niya dito? Bakit kailangan baguhin yung relasyon mo, mga relasyon mo? Hindi lang yung isip ang binabago ng mabuting balita sa atin. Pati na rin yung ating mga relasyon. Yung ating mga relasyon. Sa pamamagitan ni Kristo, yung dating kaaway mo, kung yan ay sumampalataya kay Kristo, hindi mo na siya kaaway. Kapatid mo na siya sa Panginoon. Yun ang mangingibabaw palagi na relasyon mo sa kahit na sino. Kahit na anong history na meron ka sa kahit na sinong tao, kapag siya
ay nagsuko ng buhay kay Kristo kagaya ng ginawa mo, wala kang magagawa kundi baguhin yung relasyon mo sa Kanya. Yung trato mo sa Kanya, yung tingin mo sa Kanya. Kaya nga ang sabi niya rito, wala nang ganito, wala nang pader. Wala nang paghihiwa-hiwalay. Ano yon? Hudyo at hindi Hudyo. Kasi napakalaki ng pagkakaiba nila. Napakalaki ng pagtingin ng mga Hudyo sa sarili nila at napakaliit ang kanilang tingin sa mga hindi Hudyo. Yung Griego sinasabi niya dyan, mga hentil yan. Ano mong pagkakaiba na meron, binasag na yun ni Kristo. Wala na. Hindi mo na po pwedeng sabihin na, ay ako, mas ano ako, kaysa sa kanila. Wala na. Inalis na yun. Sinabi ni Pablo na ang lahat ng pagkakaibang naghihiwalay sa mga tao ay winasak na ni Kristo. Meron pa nga dito, hindi niya sinabi rito kung ano yung sinabi sa English sa verse 11. Ay, ano yung tuli at di tuli? Pareho lang yon. Yung usapang tuli at di tuli dito, meron yung kinalaman sa relihiyon. Pag sa atin kasing mga Pilipino, kumbaga parang sa lalaki, nakakahiya lang na hindi ka tuli. Ay, supot, nakakahiya yon. Pero walang kinalaman yon sa sinasabi ni Pablo dito. Ang sinasabi niya rito, again, yung mga tuli, sino ba yun? Sino ba yung mga tradisyon na may ganon? Yung mga Hudyo. Yun yung palatandaan nila na kami ay kabilang sa pamayanan ng Diyos. Kami lang itatanggapin ng Diyos. Gusto mo matanggap? Gusto mo tanggapin ka rin sa amin? Magpatuli ka. So wala na yung mga ganon. Tuli o hindi tuli, sinasabi niya, kay Kristo, na pinakamahalaga sa lahat, siya ay nasa lahat. Magkakapatid tayo, kahit anong kapintasan mo, tatanggapin kita. Kahit na anong past mo, tatanggapin kita. Kasi tinanggap ka ng Diyos, magkakapatid tayo eh. Tatratuhin kita kung paano ko tinatrato yung iba na parang kainggan-inganyong tratuhin ng maganda. Kahit ikaw din. Kaya, ang sinabi niya pa nga dito, yung dayuhan at hindi sibilisado. Yung hindi sibilisadong sinasabi niya rito, ito yung mga barbaro. Ito yung mga tao na talagang hindi tanggap sa lipunan, ang baba ng tingin ng ibang tao sa kanila. Kaya nga sabi, hindi sibilisado eh. Di ba? Civilized and uncivilized. Parang, kumbaga mga walang pinag-aralan, gano'n ang tingin. So sila din, kung na kay Kristo ka na, kapatid kita. Ituturing kitang kapatid sa Panginoon. Kahit na ano pa ang malaking pagkakaiba natin, pareho na tayo. Nababago dapat. Nakikita ninyo yung practical na epekto ng ginawa ni Kristo sa buhay natin. Nagbabago yung relasyon natin. Hindi ka na nakatingin sa kung sino, sa tingin mo yung isang tao. Pag nalaman mong Kristiyano na siya, excited ka. Kaya nga yung sabi kanina sa awit, binasa natin kanina yung awit, di ba? Sinubukan kong bigyan ng diin yun. Mga lingkod ng Panginoon ay dakil at mararangal. Yan ang tingin mo ngayon sa lahat ng mga Kristiyano, ng mga kapatid mo. Sila ay nagmumula sa iba't ibang bayan, kahit saan sila galing, kahit hindi sila galing sa Israel, sinasabi niya dito, kahit hindi sila mga Israelita, kahit hindi sila Pilipino, kahit maputi ka, sila hindi maputi. Sa tingin mo, ikaw maganda, gwapo ka, sila hindi masyado. Ikaw mabango ka, sila hindi. Pero Kristiyano na sila. Ang sabi niya rito, ligaya ng sarili ang sila'y aking makapisan. Excited ako na makita yung mga ibang kapatid ko sa Panginoon. Kasi meron na kayong pareho. Sa wakas, meron akong kapareho dito na mag-isip. Meron akong kapareho na binago na. Kasi nga, hindi ka na dapat nakaka-relate doon sa mga usapang hindi magaganda eh. Yung banal na usapan na ang excited ka. At masaya ka na malaman mo na meron kang kaparehong ganun din. Sa wakas, may makakausap na ako tungkol sa Panginoong Jesucristo na hindi ako iinsultuhin.
na matutuwa din kagaya ko pag pinag-usapan siya. Yun ang sinasabi niya rito. Baguhin mo ang relasyon mo sa iba. Anong tingin mo ngayon? Ano ba ang palagay mo ngayon sa ibang mga mananampalatayang kilala mo na mga talagang tumanggap sa Panginoon? Tinitignan mo pa rin ba yung dati nilang pagkatao? Tinitignan mo pa rin ba kung ano yung mga, o nangingibabaw pa rin ba yung preference mo? Personal mong preference kaysa doon sa kung anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Ay, ayoko kasi hindi. Hindi dapat ganun. Wala nang pagkakaiba sa lahi, wala nang pagkakaiba sa kultura, wala nang pagkakaiba sa katayuan sa buhay. Ay, hindi ko siya kapantay. Wala nang ganun, basag na yon. Si Kristo ang lahat at nasa lahat. Kung siya ay mananampalataya, nasa kanya si Kristo. Ang buong pagbabago ng ating mga relasyon ay nakasalalay sa isang katotohanan ito. Si Kristo ang lahat. Ang ating pagtawag at ang pagtawag sa atin ay naging pagtawag din sa kanila. Kaya ang ating mga relasyon ay dapat na nakasalalay at nakapailalim kay Kristo. Wala na yung dati. Pinagpantay-pantay na. Kahit sa isang church na, halimbawa, siguro, doon sa, kasi, na-experience ko rin naman to doon sa Baguio, no? May mga abogado doon, may judge, may surgeon, pero merong hindi rin ganoon ang profesyon. Meron mga mas mababa. Pero alam niyo tawagan nila? Brother, sister. Hindi dahil sister na madre, sister kasi kapatid kita sa Panginoon, babaeng kapatid kita sa Panginoon. Pantay-pantay. Pantay-pantay. Umiiral dapat yon. Lalo na kung nandito tayo sa loob ng church. At kahit nasa labas, sa loob, sige, tatawagin ko siyang sister. Pagdating sa labas, bahala siya sa buhay niya. Wala naman si pastor, hindi naman niya ako sisitahin. Wala naman makakakita, basta ayoko sa kanya. Ayoko lang, hindi ko lang siya feel. No. X yun, malaking X yun. Tanungin mo ang sarili mo ulit ngayon. Ang aking tingin ba sa aking kapwa, mananampalataya? Kahit sa asawa mo, sa magulang mo, katrabaho mo, kakilala mo, kahit sino kakilala mo, nakabatay ba yun sa tingin ni Kristo sa kanila? Kung sila'y mananampalataya na. Makikita ba nila sa pakikitungo mo sa kanila na ikaw ay nagbago na, binago na, nilinis na? Masasabi ba ng ating mga mahal sa buhay, ng ating asawa, na ang ating relasyon ay nabago na ni Kristo? Pangatlo, baguhin ang iyong pag-uugali at gawi. Baguhin ang iyong pag-uugali at gawi. Mahabang listahan ito. Again, verse 12 hanggang verse 14. Pero ano ang punto dito? Nung sinabi niya na kaya nga, again, karugtong to, kaya nga, so dahil nilinis ka na, kaya nga, ganito dapat. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Pag tinignan mong mabuti yung sinasabi niya dyan sa verse 12 na yan, doon pa lang makikita natin, dahil kayo'y hinirang ng Diyos. Okay? So dito pa lang makikita natin, hindi dahil sa kung sino ka, kaya ka naligtas. Hindi dahil kung anong sa tingin mong meron ka, kaya ka pinansin ng Diyos at niligtas ka ng Diyos. Hindi. Dahil sa sariling pagpili ng Diyos, gusto kong maligtas to. Gusto ko siyang iligtas. At nung sinabi niya yon na ililigtas ka niya, sabi niya,
ikaw ay minamahal niya at pinili para sa Kanya. Pinapalalim ni Pablo dito yung dapat pagtingin natin doon sa paglilinis na ginawa sa atin, pagbabagong ginawa sa atin. Hindi ka lang binago ng Diyos para sa sarili mo. Binago tayo ng Diyos para sa Kanya. Para mabuhay tayo para sa Kanya. Kaya nga, paano natin gagawin yon? Nagbigay siya ng mga halimbawa dito. Dapat kayong maging mahabagin. So makikita mo rito, mga relasyon to sa iba. Relasyon sa iba. Paano may papakita yung bagong relasyon mo? Parang ganun sinasabi niya. Maging mahabagin. Maawain ka. Maging mabait. Mapagpakumbaba. Mahinahon. Mapagtiis. Madadali ba itong mga to? Sabi nila, madali naman maging mabait. I don't think so. Hindi sa lahat. Di ba? Minsan, talagang, lalo pag kilala mo yung tao, ang hirap din magpanggap na mabait. Pero sinasabi niya rito, huwag kang magpanggap. Talagang maging mabait ka. Kahit hindi mabait ang turing sa'yo. Okay? Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo. Tingnan niyo yung standard dito. Magpatawad kayo. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Paano ko pa pinatawad ng Panginoon? Okay? Hindi ko siya mapatawad, Panginoon. Bakit? Mas malaki ba yung kasalanan mo o kasalanan niya sa iyo kaysa sa kasalanan niya sa Diyos? Mas malaki ba yung kasalanan niya sa iyo kaysa sa kasalanan mo sa Diyos? Kaya hindi mo siya magawang patawarin? Hindi ba sapat yung kamatayan ni Kristo para tubusin yung kasalanan niya, para mapatawad mo rin siya? Mas malaki ba yung kasalanan niya sa iyo kaysa sa kasalanan niya kay Kristo? Hindi, di ba? Hindi. Kaya sinasabi niya rito, yung standard kailangan ipaalala niya rito yung standard Bakit ka magpapatawad? Kahit na anong makita mo na dahilan para hindi patawarin yung tao na yan, kung yan ay na kay Kristo na, pinatawad siya ng Panginoon. E paano kung hindi mananampalataya? So po pwede. Pwedeng hindi ko muna siya patawarin, Panginoon. Tama ba yun? Hindi rin. Hindi din. Kasi bakit? Bakit? Kasi ganito yan. Kung yung isang hindi mananampalataya, hindi mo rin papatawarin, ganitong sinasabi mo. Hindi sapat yung impyernong itinalaga ng Diyos para sa Kanya, para bayaran yung kasalanan niya. Kulang pa yon, Panginoon, yung disenyo mong impyerno. Kaya hindi ko siya mapapatawad. Mas banal ka pa ba kaysa sa Diyos? Mas malinis ka ba kaysa sa Diyos? Para hindi mo gawang magpatawad. Kaya nga ang standard dito, ang pamantayan dito, pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya sa verse 14, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang, parang isabi niya, isuot ninyo, patuloy na pagsusuot. Taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. So lahat ng ito ay ginagawa at dapat gawin. Baguhin natin ang ating pag-uugali araw-araw. Araw-araw. Sa bawat pagmulat ng mata natin sa bagong umaga, dapat maipakita natin yung pusong mahabagin, yung kabutihan sa ibang tao, kababaang loob, kung paano nagpakumbaba ang Panginoong Hesus, ganoon din tayo. Hindi tayo nakakahigit sa kahit na kanino. Huwag niyo pong kakalimutan yon. Huwag niyong aalisin yon sa isip ninyo.
Dahil sa pagkakataon na maisip mo na meron kang mas kaysa sa iba, nagmamataas ka na sa Diyos mismo. Ituring mo ang bawat isa sa pamamagitan ng mata at paningin ng Panginoong Kristo. Kaawaan mo ang hindi pa sumasampalataya sa Kanya. Hindi mo siya pagkakaitan ng mga iniuutos dito na mga pagtrato, lalong-lalo na kung siya ay nakipag-isa na kay Kristo. Magbihis tayo. Magbihis ka. Magbihis ka ng naaayon sa bagong pagkatao na ibinigay sa iyo ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagtingin kay Kristo, pamamagitan ng paghahanap ng kanyang kalooban sa kanyang banal na salita, baguhin natin ang ating isip. Tulungan natin ang ating sarili na mabago yung isip natin. Baguhin din natin yung ating mga relasyon. Iayon natin yun sa bagong relasyong binigay ni Kristo. Hindi na yung preference natin yung iiral o kung ano yung sa tingin natin na dapat. Si Kristo na ang dapat nangingibabaw sa lahat. At baguhin natin yung ating ugali. Again, hindi ito magagawa ng kahit na sino mang hindi mananampalataya. Kaya nga, malakas ang loob kong sabihin to, baguhin natin ang ating ugali. Hindi ko sinasabing magpakabuti ka lang. Hindi mo magagawang maging mabuti. Hindi mo magagawang maging mabait. Hindi mo magagawang maging mahabagin. Hindi mo magagawang maging mapagpakumbaba. Hindi mo magagawang maging mahinahon. Hindi mo magagawang maging mapagtiis. Hindi mo magagawang magpasensya. Hindi mo magagawang magpatawad. Hindi mo magagawang magmahal sa paraan na gusto ng Diyos kung hindi ka pa nilinis ni Kristo. Kailangan mo munang linisin. Lahat ng yun ay pagpapanggap lang. Maruming damit, nagbibihis ng malinis na damit. Marumi ka pa rin. Kailangan mong malinis. Kailangang malinis ka muna ng banal na dugo ni Jesus. At isuot niya sa iyo yung kanyang perpektong malinis na damit, yung kanyang buhay. At sa pamamagitan nun, doon mo magagawang masunod ang mga ito. Ito ay utos para sa mga mananampalataya. Ang utos para sa iyo kung hindi ka pa sumasampalataya, tumingin ka kay Jesus. Kilalanin mo ang pangangailangan mo sa Kanya para maging malinis ka sa mata ng Diyos. Sa mata ng ubod na banal at linis na Diyos. Siya lang ay pinagkaloob niya para sa kalinisan ng ating ubod na duming kasalanan. Ang kamatayan ni Jesus, ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang muling pagkabuhay. Yun lang. Mga kapatid, patuloy po tayong mamuhay sa kalooban ng Diyos. Patuloy nating isuot ang kabanalan ni Kristo upang makita ito ng kahit na sino man sa paligid natin, upang mapatunayan sa pamamagitan ng mga ito ang ginawa ng Diyos sa atin para sa kaluwalhatian niya at para sa ating ikabubuti. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, hindi ko po lubos na mabibigyang diin ang mga salitang ito.
ang mga pamantayan mong ito. Ngunit sa pinakasimpleng paraan, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na tanggapin ito, paniwalaan ito, sundin ito, at hayaan na ito ang siyang magdirekta ng buhay namin. Kami, ang mga anak po ninyo, na tinawag ninyo sa inyo sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Tulungan niyo kami mamuhay sang-ayon sa kalinisang ginawa mo na sa amin upang makita ng mga tao tunay kang Diyos. Tunay kang Diyos na nagliligtas. Tunay kang Diyos na nagbabago ng sino man na nagsusuko ng buhay sa iyo. Panginoon, tawagin po ninyo sa inyo ang sino mang hindi pa lumalapit sa iyo. Ang sino mang hindi pa nalilinis sa kanilang mga kasalanan sa umagang ito na nandito, sa lugar na ito, dito sa silid na ito, Panginoon. Huwag po nila nawang palampasin ang pagkakataong ito. Huwag nilang patagalin ang karumihang ito sa kanilang mga sarili. Hayaan po ninyo na sila ay tumugon ng pagpapakumbaba, ng pagsisisi sa mga kasalanan ito, at tanggapin ang perpektong gawa ni Kristo. Perpektong pagbabayad niya sa kasalanan upang sila ay malinis at tumanggap din ng kakayahan na magbago. Baguhin ang isip, baguhin ang mga relasyon, baguhin ang aming mga ugali. Dahil ito ang nararapat. Ito ang kalugod-lugod sa iyo. Salamat, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang buong linggong ito ng aming pamumuhay sa mga sitwasyon na kakaharapin po namin. Paano po susubukin ang mga katotohanan ito sa buhay namin. Tulungan mo kami na matagpuan ninyo na matapat, na sumusunod at namumuhay ayon sa aming nilinis na pagkatao. Makita na sa araw-araw kami ay nagbibihis ng nararapat sa bagong pagkatao kay Kristo. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po. And see you next week. See you on Wednesday, prayer night. And see you next week. God bless you.